Good evening, everyone. So, once again, nandito po ako to share my nighttime devotion. Actually, it's not just a devotion, but this is the Sunday message kanina po nung umattend kami sa church. So, I am from Christ Commission Fellowship sa CCF. Been attending this church and been a member and servant of Christ Commission Fellowship since 2011. So, by God's grace, talagang hindi dito ako talaga nag-grow. At the same time, dito rin ako bumagsak. Dito ako binangon ng Panginoon. Napakadami kong pinagdaanan. And by His grace, strength, and goodness and faithfulness, nandito pa rin ako nakatindig dahil sa kanyang grace. So guys, gusto ko lang i-share yung title ng message kanina is Live a Life of Worship. So sobrang timely itong um, kasi ang church kasi, ang CCF kasi lagi siyang may series. So nakaka-bless lahat ng mga series, lahat ng mga messages, and talaga namang ini-empower and ini-equip talaga ni God by His Holy Spirit yung mga pastor to fully explain talaga mabuti yung mga message na sorry, yung kapatid kong special child may tantrums na yun. So, medyo kung may mga distraction and noises po, pagpasensyahan nyo na. So, ayun nga. Live a life of worship. So, yung mga previous messages, it's all about, tinutukoy po dito how we will respond. And yung worship is not just about pag-attend sa church or simply pag-awit, diba? Ngayon, dito sa final message in this series, kasi every nagpapalit ng series maganda yung message ngayon. Aldrin, nag-zoom si ate. So, nangungulit po yung brother ko. Nagsusum si ate, ha? Sige, i-close mo muna yung door. So, ang title po ng message is, grabe naman, Aldrin. Ganyan po siya, nakaharas po. Ang hahawa ka. Wala siyang pang-intindi kahit na may ginagawa kami. Manghaharas talaga siya. Aldrin, nagsusum si ate. Ayan o, Aldrin o. Wala po siyang pang-intindi. So, test na test po talaga yung patience namin sa kanya everyday ganyan siya. So, siya po ang ginagamit ng Panginoon na pagsubok ngayon sa amin, pamilya. Talagang yung patience and conditional love po is subok na subok. So, ayan po. I-share ko lang guys yung natutunan ko sa message. So, ayan. Live a life of worship. Ayoko ma-distract. Holy Spirit, pray muna na, Lord, ikaw po ang mag-sustain sa akin sa pag-share ng devotion ko. Panginoon, gamitin mo po itong instrumento para po maging blessing sa mga taong makakarinig, makakapanood nito. Teach me what to say and what not to say, and hope this devotional or message be a platform or an instrument na maka-encourage ng mga tao na nangangailangan makarinig ng iyong salita at mga tao na hindi ka pa po nakikilala. May this glorify you, Lord, and may commit our time to you in Jesus' name. Amen. Yan. Ayan. So, sabi dito, live a life of worship. So, ang sinasabi is, ano ba yung worship? Worship is our proper response to who God is, what He has done, and what He will do. Invitation ni Pastor Peter. LG. At merong isang quote dito na sinabi ni A.W. Tozer, na what comes into our minds when we think about God is, wag kang mangharas kay ate, magagalit si Lord sa'yo. Ganyan po yung brother ko. Ganyan po siya. Huwag ka namang hawak. Yan po, ganyan po kahirap ang kalagayan namin. Nagsusum ako, nakita mo, di ba? Sobra pong magulo ang mind nila. Parang lumala po talaga yung brother ko ngayon. Huwag mo ko tingnan sa mata. Ano ba nakikita mo sa mata ko? Ay, tatawagan ko si Doc. Tatawagan ko. Ayun no, parang meron siyang inaantay na, parang ganun siya ng ganun. Huwag mo ako tingnan sa mata. Tinitingnan niya ako sa mata, tapos, gano'n. Pero to be honest po, talagang may time po napapatulan namin siya. Ako, to be honest na,
May time na nasasaktan ko yan pag inis na inis ako, and I really struggle sa patience ko sa kapatid ko. Dahil sa mga ginagawa niya talagang nakakabaliw na. Patawarin kami ni Lord. Sabi ko, Lord, napakahirap naman pong alagaan nila. Ang hirap, sobra. So, ayan, sorry po kasi ala silang understanding na, ay, may ginagawa, kita nyo, kinukulit ako. Ayan, so, to continue, sorry sa distraction, sabi dito, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Ibig sabihin to, ang worship, so meron pala akong summary. Yan. So, gumawa ako ng outline or parang summary. What is worship? So, it only means worship isn't just about singing at church. It's about how we live in response to God's love, faithfulness, and promises. It affects our attitude, choices, words, and actions. So, di ba usually pag umaattend ka ng church, parang kaya ka lang bumabait, nasa loob ka ng church. Pero ang real worship is who you are and what you are doing paglabas ng simbahan. Sa apat na sulok ng church, ano ka, paglabas mo, yun ang totoong worship. How you portray your character, how you apply what you heard, di ba? Ako, hindi po ako self-righteous kasi maraming beses na po akong pumalpak, sumablay sa buhay. Maraming beses na po akong nagkamali, and I am humble enough to admit na hindi po ako perpektong Kristiyano, mga followers ko. I'm not sharing this to brag, pero I'm also an imperfect human being na nagkakamali, nagkakasala. So, sharing this to encourage everyone na lahat po tayo talaga will really fall short of the glory of God. And yung true worship is also para for me, for my ako nagkamali. Ayan. Cover na yung team. Madidistract ako sa kapatid ko. Alam niyo naman, ang history ko as I am a single mother. So, I'm not proud of what I have done in the past. Pero, I am proud of what God has done in my life, kung paano ako ni-rescue ni Lord. And even up to now, nakakagawa pa rin po ako ng mga pagkakamali. I still fail. Hindi naman po matatapos yan eh. Kasi hanggat nabubuhay ka, habang lumalakad ka sa Panginoon, parang ang dami rin pagsubok sa mundo na dumarating para subukin yung katatagan ng pananampalataya at ng relasyon mo sa Panginoon. So, going back, yan nga, that means yan. Saka ang sinabi pa ni Pastor kanina, yung hindi ka lang pag-awit yan, ganun. So, paano mo ipinapamuhay? Simply this way, paano mo pinapamuhay? And, meron ka nag-testimony grabe yung isipin mo namatayan ng ama, campus missionary pa yun hindi siya exempted. Doon sa tututusin parang sasabi, ay, i-bless ka ni Lord kasi nagsaserve ka sa kanya, napakalakas ng faith mo. Pero, hindi siya in-exempt ni Lord, hindi siya in-spare. Namatay pa rin yung father niya in spite of praying for his father. Ang dami nagdarasal, ang daming tumulong, ginawa nila everything they could, di ba? Pero still, kinuha ni Lord. Tapos yung mother niya, nagkaroon, pero still, kahit namatay yung father niya, nagawa pa niyang magkaroon ng ginamit pa niyang instrumento, ginawa pa niyang privilege yun to share the gospel dun sa mga tao sa ospital. Isipin mo yun, in spite of their grief, of the loss of their father, nag-share pa siya ng gospel, he still fulfilled yung calling niya. Grabe, yun ang worship. Ina-apply talaga. So ako, to be honest, hindi ko alam kung kaya ko. Pero at some point naman, by God's grace, parang nagawa ko yan. Kasi in my brokenness, nagagawa kong maganto. May time na doon ko kino-convert yung weakness ko into strength by sharing everything. Yung transparent din ako na I am weak, na I'm struggling, at dun na ma-magnify yung strength ni God sa buhay ko, that his grace is the only reason why I am surviving. So parang ginagamit ko siyang way to convert na lang yung mga struggles ko into God's strength and para ma-magnify or para ma-proclaim siya.
So, pumapasok siya dun sa isang topic dito na worship is proclaiming. So, yun nga, worship is singing, using music and songs to express love, thanks, and offer God. Di ba po? Sabihin lang nun, ako po part po ako na exalt team sa church. So before, to be honest, kumakanta ako pero yung pagkanta ko is mali yung motive. Single pa ako noon years ago, 2013, ganyan. Kumakanta ako sa church, pero para bang you are just wanting recognition and praises, applause from the audience. Ginagawa mo for the Lord, pero medyo mali yung motive, di ba? May halong hindi magandang motive na kasi maganda boses, napapansin, parang uy, ang galing mo naman, kumakanta ka sa church. Parang ganun. Pero hindi, dapat humble ka, servant ka ni God eh. You're doing it for the Lord. And pag umaawit ka, may time kasi na we can sing but our hearts are empty. Umaawit tayo sa kay Lord, pero yung mga puso natin malayo sa Kanya. Sa Isaiah nga sabi, their lips sing praises, 'di ba? Pero their hearts are tama ba? Their hearts are far from me, 'di ba? Parang empty yung mga lumalabas sa words. So we can sing but our heart is really not singing for God or empty yung heart natin for the Lord. Ayun. So kasi pag talaga mahal mo si Lord, hindi lang naman yun yung hallelujah nakataas yung kamay mo. Kahit di nakataas ang kamay mo, pero deep inside, if your really heart is crying out to God, your heart is singing for praises and joy for the Lord, and your heart is really singing because you love Him, di ba? Si God nang nakakaalam. And we also have no right to judge yung iba na, uy, ito, kumakanta. Ay, ito mukhang hindi yata totoong worshiper kasi nakaganon lang eh. Pero we never know. Iba-iba kasi ang tao kung paano mag-express. Minsan may time na hindi kumakanta pero ito pala ang totoong legit na Christian. Kung sino pa yung kumakanta ng nakapikit, nakataas ng kamay, nagwawala sa lumuluhod pa sa harap, fake lang pala, 'di ba? So si Lord ang nakakaalam talaga. Ayun. Tapos yung kasunod na, eto pala, hindi ko pala na meron akong PowerPoint. Yan. Ay, natakpan. So, worship is, ay, sorry. Okay. Parang ginagaya ko yung style ni may slideshow. Laki naman ang mukha ko dito. Worship is, yan na, yung nga, worship is singing, number 1. Number 2, worship is proclaiming. So, ibig sabihin po nito, telling others about who God is and what He has done, sharing His goodness. Yung sinabi ko nga kanina, yung nag-testimony. In spite, si Reggie, pangalan nun, in spite of him, as a campus missionary, hindi siya in-despair sa mga trials na matay yung father niya. Yung mother pa niya, nagka-breast cancer. And actually, ito nga, God makes all things work together for good. Nakakaiyak kasi, yung mother niya, ito ang example ng una, hindi talaga totoong worshiper, ma-attend sa church, pero hindi talaga alam niya na hindi talaga nag na hindi, hindi talaga nag-surrender kay Jesus Christ as Lord and Savior. Ginamit pa daw, kaya yung mother niya, nung nagkaroon ng cancer, parang doon pa lang daw na-baptize or doon pa lang talaga nag-surrender nung retreat at ang nag-baptize pa kanya yung anak niya. Sinabi nga daw ng mother niya, because of this cancer, ay kung hindi pa ako nagka-cancer, hindi talaga ako hindi ko ma-encounter talaga si God o hindi ako magkakaroon ng totoong relationship. Tingnan niyo yung perspective, 'di ba? Minsan we are looking at the wrong side of the coin. 'Di ba? Kaya yung example pa ni Pastor Peter, our perspective really, our perspective really matters eh. Kasi kung paano mo tingnan yung situation, kahit na ang gulo-gulo ng sitwasyon, pero kung titingnan mo, tama na, kanina ka. Paano natin tingnan yung situation. Gaya nun, yung kunyari, yung carpet, pagbaliktad yung carpet, syempre blurred. Makikita mo yung mga tahi-tahi sa likod. Hindi mo makikita yung design. Pero pag tiningnan mo talaga yung harap, sabi daw ni Pastor, ang pangit ng carpet nyo, ba't ganyan? Sabi daw nung sir, ang tinitingnan nyo po yung wrong side, hindi po yan yung harap, ito po, likod po yan. So, di ba, hindi natin nakikita yung beauty behind kasi baliktad pala yung tinitingnan natin. Ganun. So, kahit na yung lahat ng, yung pangit na situation, sa likod nun may maganda pa rin na ginagawa si God or may magandang, hindi, yung mali lang talaga yung tinitingnan nating side. Tapos yung sunod, so example niyan,
Pwede rin, kunyari, ginagamit ka ng instrumento, pwede mong i-share yung pinagdadaanan mo sa mga kaibigan mo na meron din pinagdadaanan. Telling someone how prayer helped you through a hard time, posting a Bible verse on social media that encourage you. Kung ano yung nag-encourage sa'yo, shinare mo din at nakatulong din sa iba. It's so happy na yung pinost mo is naka-encourage din sa nakabasa at kailangan din niya mabasa yun. Ayun. Tapos yung number 3, worship is giving. So, ibig sabihin nito, giving your time, talents, money, or service to honor God, not out of duty, but out of love. God loves a cheerful giver, sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7. So, yung hindi yung nagtatights ka lang, nag-iikap po, pero napipilitan, hindi talaga hindi willingly, grudgingly. 10% nga, pero hindi naman, dabag naman sa loob mo. So, giving. Example din, parang tumutulong ka sa kapwa mo, nagdo-donate ka in someone in need, even when it's not convenient, volunteering at church or helping a neighbor who's struggling, may kakilala kang nangangailangan, tinulungan mo, nag-donate ka ng pagkain, ng damit, ganun. Choosing to spend time with someone who's lonely even when you're busy. So, giving your time, hindi lang sa pera, hindi lang material things, pero your time mo, yung time na binibigay mo, naglalaan ka ng time to comfort someone or just being with them or listening to them, that's also worship. And then last, hindi ko na, worship is anticipating. Ina-anticipate mo yung pagdating ni Lord. We are habubulan. Nag-worship tayo because we are all anticipating and we are all expectant sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kasi kung alam naman natin na hindi totoo yung pinanghahawakan nating pananampalataya, bakit pa tayo nag-worship? Kung alam naman natin hindi tunay si Jesus. So yun yung, parang kung kilala mo kung sino yung Diyos na meron ka, na pagkakatiwalaan mo, hindi, yun yung reason ng worship mo. Yung worship mo, it's all about kung ano yung pagkakaintindi mo, pagkakakilala mo sa Diyos. Gaya niyan. Yan, di ba? Application. My brother is having tantrums, emotional breakdowns, and nagwawala sa background. Pero I'm still here. Ito, nag-share ng message kanina and because I want to encourage all of you, di ba? So, anticipating, living with hope and trust in what God will do, even when a life is certain. Yan, ang pinaka-ultimate challenge namin si Aldrin. So, nangyayari sa brother ko, lumalala. In spite of we're doing our best, we are taking care of him, do the best way that we can. Lahat ng pagmamahal, pagpapasensya, pag-aalaga, ginagawa namin. Even before, nung nasa Cebu kami, we put him in a facility para makatulong sa kanya. May mga medication, binili namin lahat yun para masustain, para makatulong sa kanya. Still, he's still worse. He's still like this. Walang pagbabago. May time talaga na umiyak kami kay Lord. Panginoon, nakakapagod na to. Ano ba itong binigay mo sa amin? Nakakasawa, di ba? Pero dahil nga, hopeful. Yun yung sinasabi na rejoice in trials. Consider it pure joy because the testing of your faith develops perseverance. Ang daming promises ni Lord. That's what keeps us going. Yun lang yung reason ba't ako nagper-persevere eh. May hope kasi alam mong buhay yung Diyos na nangako sa'yo. Alam mong tutuparin niya yun. Ang dami. For I know the plans I have for you, plans to prosper, not to harm you, plans to give you hope in the future. God makes all things work together. Minsan basic na lang. Pero kung lagi mong i-remind sarili mo, talagang kailangan mo rin talaga i-motivate yung sarili mo lagi eh. Ikaw lang din makakatulong sa sarili mo. Diba? Kasi alam mong totoo si Lord, tutuparin niya yan, gagawin niya yan. Meron lang siyang tamang way, tamang time. Ito, praying and trusting God for a better future, diba? Even when things are hard. Staying hopeful in trials, saying God is with me and has a plan. So, teaching, yun nga. Sabi nga doon, being filled with the Spirit, diba? Be thankful in all circumstances. Diba? Sinasabi sa pray unceasingly. Unceasingly, wag titigil, manalangin. Kasi that's our only hope. That's our only weapon. Papahirap na ngayon, guys. Ang dami ng mga nangyayari. Actually, may lumalabas na naman mga virus. Sabi, parang nabubuhay na naman ng COVID. COVID era na naman. Tapos meron pang Mpox. Actually, kakasal pa po ako sa June 26 eh. So, 25 days na lang. Me and Mark, my fiancé, were really
So, isama niyo po sa prayers yung wedding po namin ni Mark. Kasi mga guys, talagang lahat naman ang naghahandang magpakasal, lahat naman talaga is um, maraming preparations kailangan. Pero ano nga, talagang we really surrender it to the Lord. And yung provision, lahat ng preparation, lahat ng hihingi kami ng wisdom sa mga gagawin namin. We don't want to be stressed sa pag-prepare sa wedding namin kasi we should rejoice, di ba? And maging prayers. Ano, opo, mama. Ano, opo, mama. Oo. Ayun. Ay, pakigawas mo na ito. Ayun. So, yung anak ko pumasok. Ayan. So, stay joyful in your heart and be thankful to God always. Yan. So, for me, to finalize, to summarize this message, and para sa akin, ano yung pagkakainanawa ko dito? Living a life of worship means choosing daily to honor God in your words, your work, your relationships, and even in your attitude. Whether in church, at home, in private. So, a life of worship, choosing to honor God daily. Choosing to do what's right. May sinabi ba doon, offer your bodies as living sacrifice. Holy and pleasing, di ba? Parang yung buhay mo, ialay mo sa Panginoon. Gawin mo yung best mo for Him. Ako, failed ako. Kasi talagang may mga times, may mga struggles pa din ako. May mga kahinaan ako. And may mga times that I tend to really do what I want. Nahihirapan ako. May mga struggle ako as a person. And, pero, ang kagandahan nun, I commit, I acknowledge and I humble myself. I admit to the Lord, Lord, nahihirapan ako. Lord, nag-struggle ako dito. Tulungan mo ko. Iniiyak ko. Marami akong nagagawang kasalanan na hindi ko gustong gawin pero nagagawa ko kasi sadyang mahina. Pero ang totoong Kristiyano is not hindi ka exempted. Ang tunay na Kristiyano, nagkakamali pa rin yan. Hindi ka perfect. Kaya ka nga naging Christian kasi you need Christ. You need His grace daily. The fact that you are struggling, it only means you are a human. Tao ka lang at kailangan at na nangangailangan ng araw-araw na kapatawaran, grasya at pagmamahal ng Diyos. And you have to admit that. Kasi yun yung key para sa relationship paano mo kakailanganin si Christ kung perfecto ka na? Diba? So, in my brokenness, lalo na ng single mom ako, doon ko na-experience talaga fully si Lord. Para sa akin, kung yung sinabi ng nanay ni Regine, buti nagka-cancer ako kasi doon ko naranasan si Lord. Ano sabihin ko, buti naging single mom ako. Kasi doon ko naranasan yung grace ni Lord sa buhay ko. Pero right now, kita niyo yung redemption yung ginawa ni Lord sa akin. Binigyan pa rin niya ako ng mapapangasawa. In spite of me having a son out of wedlock, single mom, may kapatid na ganito, nakita yun ni Mark. Sobrang blessed ko. Tapos kasama ko sa church, malalim din kay Lord. Grabe si Lord. Grabe. Hindi ko na-expect. So, totoo pala yung pag talagang dinevote mo yung buhay mo sa Lord, binigay mo yung sarili mo sa paglilingkod, kahit mahirap, ginagawa mo yung makakaya mo, ginagawa mo yung pagsunod talaga. Actually, obedience po is the key. Obedience brings blessing. Kasi naranasan ko yung disobedience. Naranasan ko yung palo, yung consequences ng pagsuway at ng paggawa ng hayagang kasalanan sa Lord. Napakasakit, sobra. Kaya yung mga kabataang nakikinig dito, no? Wag kayong gagaya. Totoo naman, masarap magmahal ko. Masarap may nagmamahal, masarap mahalin, minamahal ka. Pero ang pakikipag-sex, talagang kailangan yan pinaghahandaan. Kailangan talaga in the context of marriage. O kung hindi kayo ready, huwag kayong makipag-sex kasi mag-ingat kayo. Kung hindi kayo makapag... Kailangan kasi maraming kayo nabubuntis out of premarital teenage pregnancy, nabubuntis ng hindi kasal. Ako nun. Ayun. So, ayun. I hope that this devotion has encouraged you. Mag-hi kayo next week ulit. So guys, I just want to encourage you always na mag-pray lang and to really sana yung gamitin ko
sana yung nakinig dito sa ano ko, sobrang thank you sa inyo. Sana po naka-inspire, naka-encourage sa inyo. So, good night and God bless. And I pray that Jesus will knock on your hearts today and you will let Him in your life. God bless you.